Sa mga sandaling tila ba di mo na alam kung saan ka patungo. Mga sandaling tila ba mag-isa ka na lang. Parang ang hirap bumangon na sa bawat oras hindi mo maunawaan yung dahilan ng buhay mo. Pero alam mo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon laging nasa madilim na landas tayo. Minsan pagsubok lang yan. At alam kong kakayanin mo yan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa sobrang galit ni Papa, hindi ko alam kung kaya niya akong mapatawad. Ipinako niya yung pintuan ng silid ko habang ako andito sa loob. Tila ba ibong nakakulong na walang kalayaang lumipad. At habang nakasilip ako sa bintana, umaagos lang yung mga luha ko. Kasi bakit ba kailangan gawin ni Papa yun? Bakit sinaktan niya si David? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong tumakas, pero di naman ako kasya sa bintana na tila ba rehas na kulungan ko. At ang tanging nagpapatibay na lang sa puso ko ngayon ay ang hawak kong brief ni Daddy David na ginagamit kong pamunas ng mga luha ko. Kahit paano nararamdaman kong kasama ko siya dahil sa amoy ng brief na to. Subalit hanggang kailan ako ikukulong ni Papa dito? Gusto ko nang tumakas. Pero paano ako tatakas? Saan ako pupunta? Pero baka ipakulong ni Papa si Daddy David. Ayoko namang mangyari yun. Naaawa ako kay Papa. Sugatan siya sa mga sandaling to. Di ko naman kasi alam na nagkaroon ng bugbugan kanina. Naka-headset kasi ako habang nanonood ng baakan sa telepono ko. Kaya ayun, nagulat na lang ako nung makita ko si Papa sa sitwasyong di ko inakalang sasapiting niya. Subalit, nakakatakot din. Kasi baka makulong si Papa kung ipagpapatuloy niya yun. Ano bang gagawin ko? Ano bang sasabihin ko kay Papa? Yung tama ba? O yung kaligayahan niya? Sa paglipas ng mga oras, pinagpahinga ko muna si Papa. Inaasikaso ko lang siya tapos nagluto na ako para makakain na kami ng hapunan. Dito na nga lang kami sa silid niya kakain. Kasi naman, masakit daw talaga yung katawan ni Papa. Tapos may black eye pa siya. Papa, kain ka na muna. Ako nagluto niyan, espesyal yan para sa'yo. Anak, salamat Wika naman ni Papa na dito na lang din ako kakain sa silid niya. Anak, pasensya ka na sa nangyari. Papa, okay lang yun. Andito naman ako. Aalagaan kita hanggang sa gumaling na yung mga sugat mo. Anak, alam mo,
Itong mga pasa at black eye ko, madali lang gagaling. Pero yung sugat sa puso ko, isa lang ang gamot. Si Arturo lang. Papa, natatakot ako. Paano kung makulong ka? Ayoko kasing mag-isa dito. Anak, hindi ako makukulong. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Tsaka alam ko namang hindi papayag si Arturo na makulong ako. Papa, mas maganda siguro kung kakalmahan mo lang muna. Kasi mainit pa yung mga sandali. Baka kapag gumawa ka ng aksyon baka lumala lang yung problema. Sige anak, kakalmahan ko lang. Kaya lang, namimiss ko si Arturo. Kamusta na kaya siya? Kumain na kaya siya ng hapunan? Baka kumain na yun, Papa. Huwag mo na munang isipin si Arturo. Alam kong di niya pababayaan ang sarili niya. Alam ko naman yun, anak. Kaya lang, di siya nasagot sa mga call at saka chat ko. Medyo nag-aalala kasi ako. Papa, sasagot yun. Huwag kang mainip masyado. Basta ang gawin mo lang magpahinga at magpagaling. Sige anak. Pero tulungan mo ako ha. Kailangan makausap ko si Arturo. Oo na, Papa. Sige na. Kumain ka na ng madami at magpahinga ka na. At mamaya susubukan ko ulit na kausapin si Arturo. Di din nasagot sa mga chat ko Sige anak. Pero teka, okay ka lang ba? Huwag ka masyadong mag-aalala sa akin. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, Papa. Alam ko namang okay ka lang. At alam kong babalik din sa dati ang lahat. Pero Papa, bakit pala binugbog ka? Ano bang nangyari? Anak, ganun talaga. Namiss ko si Arturo. Kaya yun, nagtukaan sa sala. Kaya lang biglang nagpakita yung papa niya, kaya yung binugbog ako. Hayang kasi, dapat sa kwarto na lang kasi, Papa. Para may privacy. Minsan lagi ko kayong nakikita dun sa may bougainvillea. Doon kayo nagyayakapan. Anak, sorry pero okay lang ba sa'yo na magkagusto ko sa best friend mo? Oo naman, Papa. Kung saan ka masaya, isusuportahan kita. Kaya siguro nung nakaraan, hirap na hirap maglakad si Arturo. Anong ginawa mo sa kanya? Anak, wala akong ginawa sa kanya na di niya nagustuhan. Grabe naman yun, Papa. Alam mo ba, sabi ni Arturo, 1 linggo daw na masama yung pakiramdam niya. At eto, natawa lang si Papa. Pero sa bawat pagtawa niya, batid ko ang kalungkutang nakikita ko sa kanyang mga mata. Kalungkutang minsan ko nang nakita sa isang taong minsang naging bahagi ng buhay ko. Parte na lang siya ng nakaraan ko. Isang nakaraang ayoko nang balikan. Isang nakaraang hindi na pwedeng maibalik sa dati ang lahat. Papa, matulog ka na pagkakain mo. Magpahinga ka na para gumaling ka kaagad.
Ikaw din anak. Matulog ka ng maaga. Opo. Papa. Kaya ito, nang matapos makapaghapunan, iniwan ko na muna si Papa at naglinis na ako kaagad sa kusina. Tapos, diretso na sa silid ko. Pagkahiga ko sa kama ko, hinawakan ko ang telepono ko dahil sa mensaheng natanggap ko. Maghihintay ako